Noong November 26, 1862, ipinanganak sa Bacnotan, La Union si Mariano Dacanay, isang tanyag na paring Ilocano na pinamagatang Mi Ultimo Adios ang tulang pamamaalam ni Dr. Jose Rizal. Si Dacanay, isa ring kilalang tagapagsalin ng mga gawaing panrelihiyon, ay nakatanggap ng tula ni Rizal habang siya ay nakakulong noong September 1896 dahil sa hinala sa mga pagkahilig ng mga mason at pakikipagtulungan sa katipunan. Siya ay natagpuang inosente at makalipas ang isang taon ay nakalaya mula sa kulungan. Alinsunod dito, noong hapon ng December 29, 1896, isang araw bago siya barilin, binisita si Rizal ng kanyang ina, kanyang mga kapatid at dalawang pamangkin. Nang umalis sila, sinabi ni Rizal kay Trinidad na mayroong isang bagay sa maliit na kalan ng alkohol o kosinilya. Ang kalan ay binigay ng gwardiya kay Narcisa nang paalis na sila at sasakay sa kanilang karwahe sa looban. Ginamit ni Rizal ang kalan para ilawan ng silid at makapagsulat ng tula at iba pang mga salitang pamamaalam. Sa bahay, nakuha ng mga Rizal ladies mula sa kalan ng isang nakatuping papel. Dito ay nakasulat ang isang walang pirma, walang pamagat at walang petsang tula na may 14 na 5 linyang saknong. Ang mga Rizal ay nagparami ng mga kopya ng tula at ipinadala ito sa mga kaibigan ni Rizal sa bansa at sa ibang bansa. Dahil walang isinulat na pamagat si Rizal sa kanyang tula, pinamagatang Mi Ultimo Pensamiento ng kanyang mga kaibigan at kapwa reformista noong 1897 sa mga kopyang ipinamahagi niya. Ngunit hindi ito nakakuha ng gaanong pansin. Kaya naman, sinabi ni Father Mariano Dacanay na mayroon din kopya ng tula habang bilanggo sa bilibid ay naglathala nito sa unang issue ng La Independencia noong September 25, 1898 na may pamagat na Ultimo Adios. Kaya ang huling tula ni Rizal na walang pamagat, walang petsa at hindi nalagdaan ay naging tanyag na kilala bilang Ultimo Adios o Mi Ultimo Adios. Ang tula na naging kilala sa buong mundo ay nagkaroon ng epekto sa politika dahil ito ang parehong tula na binigkas ni United States Representative Henry Cooper na naglabi para sa pamamahala ng Philippine Affairs sa harap ng US House of Representatives. Ang Pilipinas ay itinuturing noon bilang isang komunidad ng mga barbaro na walang kakayahan sa sariling pamahalaan. Napagtanto ang pagiging maharlika ng may akda, pinagtibay ng mga kapwa-kongresista ni Cooper ang Philippine Bill of 1902, pinangalanang Jones Law, na nagbibigay daan sa sariling pamahalaan para sa bansa. Bagaman ang relatibong kumpletong otonomiya ay hindi ipinagkaloob hanggang 1946. Marami pang kwento ang tumulong humubog sa kung ano ang meron tayo ngayon. Abangan pa sa mga susunod na ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayan pala, Madam Bea, yung kwento ng Mi Ultimo Adios. Yes, now you know. Mi Ultimo Adios Adios was not titled by Dr. Jose Rizal. It was by his friend, Father Mariano Dacanay O, diba? from Ilocos. Now you know. Ngayon, alam mo Yes. na. O, diba? Ayan. Nagkaroon ng konting lessons. Oo. O dapat talagang abangan nila itong araw ngayong kwento noon. True, Diba, Madam Labes. Bea? Abang-abangan talaga natin yan.